Mukha po talagang totoo, itong Pax Silica na to ay ginagamit po ni Bongbong Marcos para po isangkalan po ang ating bayan at ang mga Pilipino. Dahil na hindi nga ito dumaan sa tamang proseso para po ipatupad itong pagtatayo nga nila ng isang malaking proyekto na ang mamamahala po ay ang Amerika. Kasi kung inyo maaalala doon sa nakaraang video natin, sinabi po ng isang political analyst na si Professor Malutikia na hindi man lang ito dumaan sa proseso. Kumbaga ito binulaga na lang ni Bongbong Marcos at inannounce niya sa kanyang SONA. At dito sa nakarang video natin, mas nakikita natin doon na ay yung magiging benepisyo nito hindi talaga ang mga Pilipino o ang Pilipinas. Bagkus ang mas magiging kumbaga ang mas magiging may pakinabang dito ang Amerika at ang ibang bansa na tutulong or yung mga mag-i-invest dito sa Pax Silica na to. Dahil nga kung mga Pilipino lang ang titingnan, kung ganito naman ang mangyayari, paano pong asenso ang ating bayan kung yung mga barabarangay na nandun sa paligid at tatamaan nitong proyekto nito ay hindi alam kung ano ang gagawin. So ito, panoorin po natin itong balitan to kung saan nga yung itong Pax Silica, imbis nga po na makatulong po sa ating bayan, mukhang ito po yung isa sa mga magpapahirap pa sa atin na ginawa ni Bongbong Marcos. Ito, panoorin po natin. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Emosyonal na humarap sa News 5 ang ilang residenteng maaapektuhan ng itatayong Pax Silica sa Capas, Tarlac. Ang mga opisyal ng barangay doon, hindi man lang daw kinonsulta. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez, exclusive. Tinawid ng News 5 ang makikitid na daan at ang ilog na ito. Marating lang ang Barangay Santa Lucia at Odonel sa bayan ng Capas sa Tarlac. Malaking bahagi kasi nito ang tatamaan sa itatayong Pax Silica Initiative. Ito yung planong high-tech industrial complex na tututok sa artificial intelligence, semiconductors at advanced manufacturing na ibinida pa nga ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA. Sa drone video, nakuhanan namin ang pinaniniwalaang lokasyon na bahagi ng nasa 1,600 na ektaryang Pax Silica. May ginagawa na rin ditong kalsada. Bukod sa malawak na palayan, aabutan din ng proyekto ang ilang katabing komunidad. Ang masaklap, isang buong sityo pa nga ang apektado. Ito pa naman ang itinuturing na pinakaunang recorded IP community sa Capas. Aabot sa halos 300 pamilya ang nakatira dito sa Sitio Binyayan. Ang problema, lahat ng mga bahay at strukturang nakatirik dito ay maapektuhan at posibleng mawala dahil sa itatayong Pax Silica. Isa sa madadamay ang magsasakang si Jeffrey. Literal na magiging hanggang tingin na lamang daw siya oras na makuha ang kanilang bahay at 3 ektaryang sakahan. Dito pa naman niya kinukuha ang pagpapaaral sa 5 anak. Paano naman po ang kabuhayan ko? Saan ko dadalin ang ipag-aaral ko sa kanila? O tapos saan pa po kami titira? Babayaran nga, hindi naman po sapat. Ang pera po, sagli lang pong maubos. Di katulad po ng lupa, angga-angga, talagang ikabubuhay mo po sa iyong pamilya. Kahit ang mag-inang sina Lani at Catherine, problemado. Sakaling lumipat daw kasi sila sa ibang kalapit na barangay, paniguradong apektado pa rin ng itatayong Pax Silica. Siyempre darating po yung panahon na baka hindi na po malinis yung tubig, kukulangin na po sa kuryente. Ang ama na po naman sa bayan po namin, wala na. Ako na lang po nagtataguyod sa aking mga anak. Kung yun po mawawala pa sa amin, paano na po yung mga anak ko? Di na po sila makakapag-aral. Una ng nakakasakop na barangay, ni hindi raw sila kinonsulta ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Ito yung ahensyang mangangasiwa sa pagtatayo ng Pax Silica. Sa halip, nagpapadala na lamang sila ng mga sulat sa mga maapektuhang residente. Meron ding ibinigay sa barangay na listahan ng mga pamilyang inisyal na tatamaan. Ang ginagawa po kasi ng BCDA is dumidiretso sa mga farmers, inikayat na ipabayad na lang yung lote nila o yung lupa nila
Dahil pag hindi, kukunin nila na walang bayad. Ang isa pang pangamba ng barangay, ang kakailanganing malaking supply ng tubig at kuryente sa industrial hub. Minsan, nagkakaroon ng brownout dahil manipis yung supply ng kuryente. Dadagdag pa ho yung, yung paksilikan na yan. Paano na ho yung namin ng kuryente dito? Ang mismong lokal na pamahalaan ng Kapas kung saan nakatayo ang New Clark City, humihiling na ng dialogo mula sa BCDA. Although yung area is under the administration of BCDA, still it's in Kapas. So, hindi naman pinipresent sa amin yung plano. How feasible are these possible measures? Hindi namin alam yun. Toxic ang discharge nito. Saan mapupunta ito? Will there be noise emissions or emissions sa atmosphere? Tapos concerned din kami kung if that they will process raw minerals sa loob. So baka track ang dadaan sa mga daan namin. Paglilinaw ng lokal na pamahalaan, hindi sila tutol sa development gaya ng pinapangako raw ng proyekto. Pero tila wala na raw silang laban nang banggitin pa ito ng Pangulo sa SONA bilang isa sa kanyang magiging flagship project. At what cost? Yun yung, sige, maraming ang trabaho. Baka may permanent damage na epekto nito. Yun yung mga gusto naming maliwanagan. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng BCDA sa mga issue ng LGU at mga maapektuhang residente. Pero sa huling panayam ng programang Ted Filon, DJ Chacha kay BCDA CEO at President Joshua Bincang, nilinaw nitong ang New Clark City ay itinayo bilang Special Economic Zone na inilaan para maging Industrial Development Area. Ito po ay public property na po. Nakatitulo po ito under BCDA. So titled na po ito as public land. Pangalawa po, ito pong napili naming lugar ay wala pong ancestral domain title na makukuha para sa mga indigenous people. Nagbabalita mula sa frontline. So mukhang totoo po yung sinasabi po ni Martin, Saldi ko yata yun, na what Bongbong Marcos wants, Bongbongs get. So dahil nga walang flagship program itong si Bongbong Marcos, at all cost kukunin niya yung itong paksilikan na to, kailangan maitayo to kahit pa anong mangyari dahil kailangan ni Bongbong Marcos ng pondo. Siyempre, pag tayo, for sure yan, may makukuha siya dyan dahil sa kanyang approval. At ang humihingi po ng pwesto na yan, walang iba po kundi yung Amerika. So alam naman natin ang Amerika magaling mang bluff. So posible kaya na meron pong kasunduan dito dahil alam naman natin si Donald Trump hindi naman yan papasok sa isang kasunduan na hindi po sila yung liyamado. Kung inyong babalikan, nung pumunta si Bongbong Marcos sa Amerika para humingi nga ng discount dun sa mga taripa ng mga i-export nating mga produkto sa Amerika, imbis na makakuha ng malaki, ang binigay 1% lang. So dito natin makikita ngayon, pag pinagtagpi-tagpi natin yung mga sinasabi ng political analyst, yung mga nangyari sa mga nakaraan, ito na po yung nagiging bunga niyan. So sabi nga ni Professor Malodikia nung nakarang video natin, ito binulaga lang tayo. So walang, kumbaga hindi ito pinag-uusapan ng maayos, pero bilang inopen up sa SONA, sabi nga ng mayor ng Tarlac, wala na silang magawa, nilabas na ni Bongbong Marcos sa SONA. So ang kanila na lang naman dito, pakipag-dialogue, ano ba yung mangyayari? Gawa nga ng maraming pong tatamaan. So magkaiba po yung sinasabi ng BCDA at dun sa mga area kung saan nga tatamaan nga nitong paksilika tulad na lang nga ng mga katutubong Aita na meron na silang sarili nilang kinatitirikan ng bahay nila, biglang hukunin uli sa kanila. So parang wala silang magawa dahil gusto ni Bongbong Marcos na matuloy itong paksilika na to. So kahit sino pa yung matatamaan dyan, wala na siyang pakialam. So dapat talaga busisiin maigi itong paksilika kasi napakaraming loophole. O maraming mga mga secret deal na nangyayari tulad na nga lang nung yan po ay 99 years po na diyan po sila, kumbaga tatakbo po yung paksilika na yan ng 99 years po dito sa Pilipinas, at ang may hawak po ng pamamalakad niyan walang iba po kundi yung Amerika. So
meron sila diyang parang foreign tawag dito yung hindi sila pwedeng pakialamanan. So meron sila diyang immunity, yung foreign immunity diyan. So parang Clark dati yan doon sa Subic pala na tanging Amerika lang po ang may control. So kahit ano pong mangyari doon sa mga tao nila may gawing hindi maganda, sila lang po ang pwedeng gumawa ng hakbang para po panagutin. So ang Pilipinas hands off po diyan. So yan po ang mga nagiging problema po ng Paxilica na yan na hindi po masyadong pinag-uusapan, pero yan po ay malaking issue na dapat pong resolvehin muna. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.